الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri at pagdakila at pagsamba ay nararapat lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At bilang isang mananampalataya, nararapat nating pasalamatan at purihin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang oras at pagkakataon. Biidhnillahi subhanahu mga kapatid sa mananampalatayang Islam, sa mga oras na ito insyaAllah ay isasalin natin ala wajhil mukhtasar, summary o maikling pagsasalin ang khutbah, yung sermon na ating narinig kanina sa masjid. At dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na maging magkapakinabang ito insyaAllah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang relihiyong Islam, ito ay relihiyon na kinompleto na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Relihiyon na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin at ibinigay niya mismo sa atin. Wa min suwari kamaliha, at kabilang sa mga pagiging kompleto ng relihiyong Islam, annaha da'a ila birril walidain. Tunay na ang Islam ay naghikayat sa atin nag-encourage sa atin na maging mabuti tayo sa ating dalawang mga magulang. Khassatan lalo't higit ang ating nanay. Napakaraming mga hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na tinalakay at tumutukoy sa kainaman at dapat pahalagahan ng isang mananampalataya ang kanyang magulang. ومن ذلك من القرآن الكريم. At kabilang doon na patunay at katibayan ay ang banal na Quran na binanggit mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala fi iddatin mawadhi'. Napakaraming mga talata mula sa Quran na binanggit mismo ng Allah na nagpapatunay sa kainaman at kahalagahan ng ating mga magulang, lalo't higit ang ating mga nanay. Kabilang doon mga kapatid sa pananampalatayang Islam na sinabi ng mahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam. وقد ثبت هذا الحديث مما رواه أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثلاثا، إن الله تعالى يوصيكم بآبائكم مرتين، إن الله تعالى يوصيكم بالأقرب فالأقرب. Dumating ang isang lalaki kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang nag-narrate ng hadith na ito ay si Abi Hurairah radhiyallahu an, isa sa mga kasamahan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam at siya ang pinakamaraming nasaulong hadith o na-narrate na hadith mula kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, man ahaqqun nasu bi sahabati? Sino ba, sabi niya, yung mas karapat-dapat na pakitunguhan ko ng mabuti? Ang sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ang iyong nanay. Kam marra dhakaraha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam? Ilang beses sinabi ng propeta Muhammad? 3 beses. Qala thumma abuk. At ang pang-apat sinabi niya pagkatapos ang iyong tatay. Tignan natin sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. 3 beses sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam
na ang pinakamainam na pakikitungo, pinakamabuting pakikitungo natin dapat sa ating nanay. Pagkatapos ang ating tatay. Subhanallah. Bakit ganito na lang binigyang halaga ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bakit ganito na lang binigyan halaga ng Allah subhanahu wa ta'ala yung ating nanay kaysa sa ating mga tatay? Unang-una doon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating nanay ay nagsakripisyo ng kanyang oras para sa atin. Just imagine, nung ikaw ay pinagbubuntis pa lang ng iyong nanay, samut-saring mga sakit at hindi kailanman maipaliwanag na sakit, subhanallah. Yung sakit na nararamdaman niya, hindi yun kayang i-explain, ipaliwanag. Hindi makakain ng maayos. Hindi makatulog ng maayos. Hindi makahiga ng maayos. Yung pagkain na napakasarap at napakabango pero pait, malangsa at iba yung amoy na kanyang naaamoy, subhanallah. Pag-abot ng 5 buwan hanggang sa ika-9 na buwan at lalo't higit kapag tinatawag ng kabuwanan na o labor na, doon na talaga sabi nila mararamdaman ng gusto yung sakit na dinaranas ng iyong magulang. Subhanallah. Pero, lil-asaf ash-shadid, mapansin mo sa panahonan natin ngayon, kailanman, lalo na mga syabab, mga kabataan, nawala sa kanila yung pagpapahalaga sa kanilang magulang. At ang pinakamasakit, napapaiyak nila yung kanilang magulang dahil sa kanilang kaibigan. Halimbawa nun, sinasabihan sila na huwag kang sumama sa iyong kaibigan dahil baka ikaw ay mapariwara. Anong sinasabi mo? Hindi yan. Inuutusan ka na yung magulang na gumawa ng mabuti, mag-aral ka, mag-aralan mong Islam, mag-aral ka sa ganito para isa kay kabuti mo. Pero ang nagiging ganti mo sa kanila ano? Ang iba sa atin ay minumuro pa ang kanilang magulang. PI ka, subhanallah. Ganon kagaan sa kanilang mga dilay, pagbanggit ng ganon sa kanilang mga magulang. Nawawalan sila ng modo sa kanilang magulang. Nawawala yung respeto nila sa kanilang magulang. Wallahi al-azim, kung naramdaman lang nila yung sakit na dinanas ng kanilang magulang, kailanman hindi nila kayang banggitin yun sa harap ng kanilang magulang. Nawala yung qima. Nawala yung worth, yung halaga ng ating mga magulang sa panahon natin ngayon. Subhanallah. Di ba? Kaya sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yusikum bi ummahatikum thalathan." Tunay na ang Allah subhanahu wa ta'ala yusikum, kayo ay binibigyang payo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyong mga magulang maging mabuti sa kanila ng 3 beses. Inna Allah ta'ala yusikum bi abaikum marratayn. Tunay na kayo ay sabi niya ay pinayuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala na maging mabuti sa iyong tatay ng 2 beses. Inna Allah ta'ala yusikum bil aqrabi fal aqrab. Kayo sabi niya ay pinapayuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala na maging mabuti sa inyong mga akriba, sa inyong mga relatives. Ganito binigyan pahalaga ng Islam, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ang ating mga magulang sa Islam. Kabilang din doon, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, noong tinanong si Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, ayyul a'mali aqrabu ila al-jannah?" Ang tinatanong ng lalaki na to, ano sabi niya yung gawain na aqrab, mas malapit o mas ikakalapit ko, sabi niya, sa paraiso ng Allah? Ano yung bagay gawain pagsamba sa Allah
na kapag ginawa ko iyon ay mas mapapalapit ako sa paraiso ng Allah. Magiging dahilan ng ikakapasok ko sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan natin yung sahabi na ito, subhanallah. Yung tinatanong niya yung bagay na makakapagligtas sa kanya doon sa kabilang buhay. Hindi yung para sa ikakaranyan niya dito sa mundong ibabaw na ito. Sinabi niya, ya Nabi Allah, ayyul a'mali aqrabu ila al-jannah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu, wa madha ya Nabi Allah? Qala birrul walidain. Sabi niya, una-una sabi niya, na dahilan o gawaing mas ikakalapit mo sa iyong Panginoon ay ang pagtatayo mo ng iyong pagdarasal sa kanyang tamang oras. Qultu, wa madha ya Nabi Allah? Sinabi ko, at ano pa ya Rasulullah? Ano pa yung mga bagay na kasunod ng pagtatayo ng pagdarasal na iyon na magiging dahilan ng ikakapasok ko sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala? Anong sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Birrul walidain, ang pagiging mabuti sa iyong magulang, subhanallah. Kung ang isang mananampalataya ay pinangalagaan niya ang kanyang pagdarasal at itinayo niya ito sa tamang oras, wahada sababun lidukhulil jannah. Dahilan ito na tayo ay makakapasok sa paraiso ng Allah. Pangalawa na dahilan, ang pagiging mabuti mo sa iyong magulang. Wa kad zakara al-ulama, at binanggit ng mga scholar ng Islam, ang pagiging mabuti sa magulang hindi lamang sa mga magulang na Muslim. Hindi lang sa mga magulang na Muslim. Bagkus sa mga non-Muslim na magulang ay kailangan mong maging mabuti sa kanila. Ipakita mo sa kanila ang pagiging mabuti, irespeto mo sa kanila, ibigay mo sa kanila yung kanilang hak bilang iyong magulang na nagluwala sa iyo, nagpakain sa iyo, nagbigay sa iyo ng damit mo nang ikaw ay maliit pa. Wahada min husnil Islam. Wahada min kamalil Islam. Ito ay kabilang sa kabutihan ng Islam. At ito ay kabilang sa pagiging kumpleto ng relihiyong Islam na kung saan inutusan tayo na maging mabuti sa ating magulang kahit na sila ay hindi mga Muslim. Ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung gusto mo makamtan ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan mo makamtan muna ang lugod ng Allah subhanahu ng iyong mga magulang. Idza aradta an tahsula ridha Allah, yanbaghi alayka an tahsula awwalan ridha al-walidain, khasatan al-ummuk. Kung nais mo kaluguran ka ng Allah, kung gusto mo makamtan ang ridha ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan mo muna makamtan ang ridha, ang kaluguran ng iyong mga magulang.